Para sa kanilang weekly task, gagawa ang teens at adult housemates ng tig-isang tower mula sa paper cups nang hindi ginagamit ang mga kamay at mga bisig. Kailangan umabot ang bawat tower ng 5 feet na taas para makuha ang tig 50% ng kanilang weekly budget. Ang grupo na mas mataas ang tower ay maliligtas mula sa susunod na nominasyon. Matapos ang kanilang unang subok sa paggawa ng paper cup tower, ang mga adult housemates tila unti-unti nang nagamay ang kanilang diskarte. Kung hindi ka siya, mag-adjust wait lang. Lahat naman po kami may naaambag po sa task po, kuya. May space pa. Adjust din. Ito ba? Ito. Mas nabildo namin ng mas mabilis po siguro yung tower namin nang hindi po nagkakaproblema o hindi po masyadong nalalaglag na ho ngayon. Kuya, pwede po ba kami mag-request ng another cups? Maya-maya, ang teens naman ang nagsimula sa kanilang task. Pasabog! At ang mahirap din dito, hangin. Hangin So we yan. need to make a like strong. Paglabas ng teens sa kanilang task area, Oli! Paglabas namin, nakita nga namin yung kabilang group na meron na silang na-build na. They have 9 na. Damn, that's crazy. We have to be taller than theirs to beat them. To save us from the nomination. ang mga teens inaral ang nagawang tower ng adults. Gaya na lang kaya Not natin too sa close to kanila. them. Total matibay naman eh. Parang ganyan mo yung gagawin natin, but Ganyan lang din gagawin But natin, we're pero making mas it stronger. titibayan lang. may pinapagpura. Nakita namin, kuya, ginaya namin yung mismong ano nila, parang design, pero yung amin, mas durable. That's two. Ano? Isa lang. I try to like remind them to chill. Kasi if we're so, tense and stressed about it, mas mahihirapan kami. It's not symmetrical. We chill. Hindi natin kailangan ng perfect, kailangan lang natin matibay. We put 3 cups on the bottom, and for the next stacks, it was 2, 2, 2, 3 again, and then 2, 2, 2. So that there was sort of a hold and more weight at the bottom. Sa pagbalik ng adults sa kanilang paper cup tower, Diba? Ginaya nila. Sabi ko, Quiet lang. gagayahin nila pero dagdagan. Hindi po kami nagkamali sa aming hula na ginaya po nila, pero may parang mas inimprove pa po nila yung sa kanila po, kuya. Kagat. Kinagat lang. Ang kagat. Kinagat lang. Ayun ang mga ngipin ka. design daw kasi yan, guys, para aesthetic ang tower. Konti lang. Nice. Kaya pa? Ayun po, tuloy lang po kami sa pagdagdag po ng layers hanggat kaya po. At ganun pa rin po, 2 cups po ang pinapatong po namin kada layer, kuya. Kung dito tayo lahat yung kaya pa siya. Yan. Nang mahirapan na silang abutin ang pinakataas ng nabuong tower, Tapos yung paa mo, iganon mo. Sa likod. Iganon. Yan. Kapit na. Pero Dahan lang. Kaya ko. Huwag kang mababa, Soy. Huwag kang mababa. Yan. Oo na, ayaw mo na Sinasabi sulit. na bahala. Yan. Balik. Nice one. Kuya, naging mandali naman ho din siya, kuya, dahil nga sanay na rin ho sa pagkakarga-karga, kuya. Kaya nila ang kanilang tower at kinailangan na rin buhatin ang isa nilang kasama. Sige, sabay. sakay sa shoulders ni JP. Kaya mo. Anong ginawa mo? Ayos. Hawakan mo ito, Kai. Hawakan natin go. Dito makukulong. Hawa, ako yung paano ito. Pero nak. Hindi siya mahirap sa akin kung ako yung buhat-buhat nila kasi mas kontrolado ko yung katawan ko at marunong ako mag-balance. Careful. Okay lang. O, sige yan. Tama ko. yung part po, kuya, na nahirapan ako is yung pagtaas, kuya. Kasi, hindi mo nga po, mataas na po yung tower namin. Okay, chill. Okay, kaya. Oh, nice one. Okay. We'll adjust that later. Okay, nice. Kai, hawakan mo ito. Dalawa.
ginagawa mo, JT? Paano? Lahat ng waiting ang nasa akin na. Wala akong kwenta. Aba, stress lang pala makakapagpadiretso ng Tagalog mo, Jaren. Good job pa rin, ha? Isa ka ng certified Filipino. Gawin na ulo! Oo. Sorry, ang bigat nito. Lahat po talaga kami, nag-effort po talaga to, like, you know, reach and be fast po. Kaninong team nga kaya ang nakapagpatayo ng mas mataas na paper cup tower? Matapos magtayo ng tore ang mga housemates, nagbigay na ng anunsyo si Kuya. Housemates, matapos ang unang araw ng pagbuo ninyo ay may isang grupo na nakapagpatayo ng mas mataas na tore. At dahil dito, isang gantimpala ang kanilang makukuha. Ang grupong ito ay ang makakapili ng makakatapat ng bawat isa sa kanila mula sa kabilang grupo. Like it. Sila ang magsasabi ng magiging match-up para sa inyong susunod na task. Congratulations! Dahil nasa inyo ang kapangyarihang pumili, teens! Natuwa po ako na, you know, we won. But then later on, That's the thing. We don't know what the task is, so which is harder. But you have to pick who you want to go against. it's actually a hard thing, kuya, kasi hindi po namin alam yung task. Mas maganda yung sila yung pipili ng mga kasama nila. Kesa tayo. Oo, mas pressure sa akin. We got the upper hand of choosing who we can go against. Tapos na tong task na to. Nang magpalit ng pwesto ang mga adults at teens, tuloy pa rin ang pag-uusap ng mga adults sa resulta ng kanilang weekly task. 90% parehas po kung paano namin ginawa. Pero may konting ano lang, pinagkaiba kasi yung ibang layers po nila, 3 baso yung pinagpatong-patong nila para mas matibay. Siguro, kung tinapos natin yung panalo tayo. Kung tinapos natin. Sayang. Okay, syempre, huwag naman tayo magpatalo. Diyos ko, pabor na ata lahat sa kanila. Pagkain. Dito. Naging mindset na lang ho namin siguro, kuya, na mas unahin na lang ho siguro yung kapakanan ho namin, kuya. Kasi nung mga nakarang araw ho, kuya, halos mga kapakanan ho nila yung iniisip ho namin, kuya. Yung pagiging competitive ko, natatamaan na. Sa pagiging ate ko. Ito lang siguro matututunan natin. Naging sobrang mabait tayo at mas inintindi natin sila. Pride na lang pinaglalaban Pride na nga, dito. ate. Mapatalo ko ba sa mga bata? Samantala, ang mga teen housemates, pinagpaplanuhan na ang kanilang matchups. Fiang, I think you should have Ate Jazz. Okay, sabihin natin Kaya yung mo si Ate thinking. Jazz. Naalala ko na pag-usapan namin ni Piang kung magkakaroon ng matchup. Naalala ko nga pa ko yung sinagot nun. Fiang should have Ate Jazz. Oh, pwede You should have Colette. Plain It just white makes Jazz. more sense. What if I get Kuya Dylan? Bakit ba pinabayaan? Pare, hindi natin pinabayaan. Hindi pala, no? Naisahan tayo. Huwag mo isipin na tatakot ka sa tao. Isipin mo kakayanin mo. Kasi kung sa utak, bakla, wala akong aambag dyan. I'm getting Kuya It Dylan. doesn't matter anyway. We don't Yeah, even but- know where it is. Alam mo yun, na-experience na natin mga trader eh. Papa-trader ka po. Mismo. Ay. Tama. Bakit? Pagiging kuya at ate. Yan yan. Wala Actually, namang si Colette hindi yan eh. Sumasabay lang yan sa atin. Ako talaga. Grabe ka naman, parang hindi naman din ako naging ate sa... Ay, ibig sabihin, yung energy mo kasi, mas unahin mo talaga yung sarili mo kasi gusto mo manalo. Ano ka ba, lagi na lang negative yung nakikita mo pag nagsasalita ako? Hindi. Oo, ano? Hindi ka na naman napapatalo. Dito ka para hindi ka natatalo. Hindi. Hindi ako galit kay Dylan pag sinasabihan niya ako ng mga negative something. Tama nga kasi yung sinasabi ko sa'yo. Ibig sabihin yung ngayon, hindi naman yung negative. Tumahimik ka muna. Negative. Hindi! Nagigigil ako, kuya. Ngayon sinasabi, di ba, masyado kami magiging mabait. Eh, ikaw nga, simula sa pool, sinabi mo nga kanina, gusto mo sabihin na bakit iniisip mo sila, hindi naman kami iniisip. Dahil nga po, mas matanda kami, older po kami,
Ang tendency po, intindihin po namin sila. Hindi naman negative yun. Sorry naman. Yan. Diba? Sabi ko. I agree. I agree nga. Yan nga eh. Sa pagpasok sa boys' bedroom, ang mga adults patuloy pa rin ang pagnilay-nilay sa kanilang sitwasyon tungkol sa mga teens. Yung kapitbahay natin, inisip natin na masyado. Oh. Na-realize ko din ngayon, inisip ba tayo ng kapitbahay natin? Ay! Minsan, tinago pa yung natirang tortang talong sa ref. Nakita ko. Huwag mo nga paiyakin to, Binzoy. Ate, joke lang. Pamilya Jack Bro. Ba't ka naiiyak? Nire-ready ka lang namin para bukas, okay? Nasaktan ako, kuya. Namas yung eagerness, na-realize ni Binsoy and ni JM na this is what I need for our team. Sorry. Okay lang, uy. Pinapalakas ka lang namin, Ate Pertinoon. bukas? Oo, ready na. Meron pa pala. Napakita kanina, they can really win and they'll just do whatever it takes also. Siyempre, ano to eh? Labas mo muna. Competition to. Pagkatapos nito, wala naman to eh. Susunod na linggo, wala na to. Iba na naman. I know it took this pa for me to realize na this is really a competition. Kinabukasan, ang mga adults kapa sa nominasyon ang usapan. Isipin nyo Isipin nyo na lang. Isa lang yung delikado sa kanila sa ating dalawa. Kaya nga, hindi pa natin alam sino. Ilang saglit pa ipinatawag na si Rain para ilatag kay Kuya ang kanilang napag-usapang matchup, habang ang adults naman ay makikita ang mga ito sa plasma. Rain, nakapag-desisyon na ba kayo? Opo. Uy! Ang magkakatapat para sa teens versus adults. Oh, eto na! This pair po, kuya, match po sila thinking and physically. This is Kuya JM and JP po. Talo kami kahapon. Sorry, JP ha? For the next one, kasi they're both po varsities, Kuya Dylan and Kai po. Contest na lalaban. Ako lalaban ako. Pare, lalaban ako. For this pair po, they know each other very well, which is Jaren and Kuya Binsoy. Ito yung intense eh. Sa amin dalawa ni Jari. Rain, Sorry, rain. Jari. Ayun. For this pair po, kuya, sa lakas po nila, they're quite the same. Fiang and Ate Jazz. So, always Jazz versus Priang. I know how she thinks, she knows how I think. So that's why it's a good match. That's Rain and Ate Colette. Sabi na eh, di ba? Matapos malaman ang mga matchups, Jussie versus Piange. Tawang-tawa? Nakakatawa? Yung pinagsalosa. Uy. Di naman. samantala ang teens Trust me, when I hear it once, I get it right. Nakakapagpagababag. Again? Nakakapagpabagabag. How can you say it? Nakakapagpagabag. What's the ending? Nakakapagpabagabag. Good thing din yun. At least, natuto siyang makisalamuha sa inyo. Which is nice. Naging close, sir. Imagine there's nothing in those folders. Maya-maya pa, may kakaibang tunog naman na bumulabog sa mga housemates. Nomination. Malalaman natin. Kakaiba ang tunog. Heartbeat siya. Why is this similar to the nomination song? Yeah, because it is. Feeling ko malalaman na po namin yung people inside the nomination box, kuya. Housemates, Kuya. dumating na ang takdang panahon para buksan ang pulang kahon. Kung kaninong pangalan man ang nasa loob, magkakaroon ang taong iyon ng isang marka ng nominado. Sabi naman na. Wala yan. Kahit anong mangyari, kahit sino nakalagay dyan. Wala yan! Bebasitan lang nating lahat yan. Binigay yung ganun, pero nilayo. Tutuloy niya yan. Pinapamukha pa ng ninja na si Fiang na. Sana ko na lang. This must be me talaga. It's really you! I'm sad na I'm correct. Na ako yung nominado. But of course, I didn't want to show na I'm sad.
Matapos mamarkahan si Rain, sumunod namang lumabas ang alagad ni Kuya sa mga adults para markahan ang mga susunod na nominado. Ako nga, sabi ko sa inyo. Pressured, kuya. Kasi naging nominado po ako at the same time, weekly task leader po ako. Sa nagaganap nga na weekly task kung saan nahati ang bahay sa pagitan ng teens at adults ay kitang-kita natin na tumibay talaga ang samahan ng mga housemates sa bawat grupo. Pero dahil din dito ay mas naging masalimuot ang kwento ng isa sa ating mga housemates na si JM at ang kanyang pakikipagkaibigan sa dalawang housemates na malapit sa kanya na sina Jazz at Fiang. At sa gitna ng naganap na aminan sa adult party, ano pa kaya ang mangyayari sa samahan ng tatlo sa mga susunod na araw? Pilipinas at Team Online, narito ang kwento. Sa pagsisimula ng linggo ay nahati nga ang bahay ni Kuya at napuwersa ang mga teen housemates na humiwalay sa mga adult housemates. Dito, napahiwalay si JM sa isa sa pinakamalalapit na kaibigan niyang si Fiang. Like si Fiang ho, si La JP, sila Jaren po. Sila ho yung mga teens na madalas kong makasama. Nasanay ho ako na sa isang araw ko lagi nandyan ho yung bunganga ni Fiang. Sa naging bonding naman ng adult housemates kung saan dumalaw si Fiang ay isang mensahe naman ang ipinahatid ni JM. I miss someone. Sa bonding ding iyon ay ilang pag-amin ang naganap. Pero bakit hindi mo ko pinansin? Bakit? Inaamin din eh. May pag-asa ba si JM? Yes. Yes! Nagselos ka ba kay Fiang? Ayan! Sagutin mo nila. Oo. Ayan! Matapos ang aminan, si JM tila mas naging vocal sa kanyang paghanga kay Jazz. Jasmine Halen, Deadly Skills. I-complete name ko. Deadly Scales. Deadly Kiss. Jasmine Helen, Deadly Scales. Dudley ba? Deadly Skills. Deadly. Mas gusto kong deadly. Bakit? Nakakapatay na patay siya? Matay ang kanyang mga mata. Ay! John Mark Ibarra. Jasmine Helen, Deadly Scales. Bastos ka ha. Gusto niya daw dead Bakit kasi dead? daw sabi ko, nakakapatay ba si Ate Jazz? Pero simula ho, umanga ho ako sa kanya, kuya. Aminin ko ho sa inyo. Mula ho nung napansin ko na po sa kanya na halos ate ho siya, nagpapaka-ate dito sa bahay. Kasi nakikita ko ho sa kanya kung paano mag-alaga yung mama ko. Sa physical, kuya, kahulma ho ng mukha niya yung airmat ko, kaya kahit di ho kami nag-uusap, ninanakawan ko lang ho ng tingin. Humahanga na ho ako sa taong yun, ng mga linggo na ako po yung task leader, yung sa balsa po. Kasi doon ko po una po ako nakaramdam ng magsiselos nga, kuya, na di ko maintindihan ba't yun yung nararamdaman ko, ba't magsiselos ako, kuya. Pinupunto ko sa akin ni Jazz kung bakit hindi ko ho siya pinapansin ng linggong yun. Daminin ko sa inyo, sinadya ko talaga yun na hindi ho siya pansinin ng time na yun kasi gusto kong iwasan, kuya, gusto kong pigilan kung ano po yung napipil ko na po yung about sa kanya. Yung... Anong gusto mo itanong kay Jazz? Jazz, gusto mo ba si JM? Tanong mo. Ay! Ate Jazz, gusto mo ba si JM? Ang JM. Sagot agad ah. Walang isip Ate Jazz ah. Uho agad ah. Hindi pa nga tapos yung question. Nakauho agad. Ano pa? Ano ba? Gwapo ba si JM? Marami hong pagkakataon na nagkakaroon po rin po kami talagang interaction kasi dito lang naman po kami sa loob ng bahay, kuya. Nag-give up na ako. Hindi ka na ako pinipigilan kung ano nararamdaman ko eh. Sa ngayon, kuya, masasabi ko sa inyo na mahalagang tao sa akin si Jazz dito sa loob ng bahay niya, kuya. And kung magkaroon man ng pagkakataon sa labas na magpatuloy ho yung ganitong klase na interaction ho namin ni Jazz, paninindigan ko ho kung anong po nararamdaman ko dito, kuya. Nahiwalay man sa kanya sa linggong ito ay bukang bibig at lagi pa rin naalala ni JM ang kaibigan namang si Fiang. Bunga nga talaga ng babae niya.
Walang pinipiling araw, oras ng araw yan mga yan. No? Ang kulit ah. Buong araw. Buong araw maingay. Si Piang? Jaren. Piang? Kaya hindi ko na may si Piang. Si Piang lagi nangingibabaw yung boses eh. Si Piang ho yan, simula ho dumating siya dito sa bahay. Hindi ko naman po yung na-expect na magiging ganun po kami ka-close. Lumalalim na ho yung napapag-usapan namin patungkol ho sa mga buhay-buhay namin, kuya. Kasi, ayun lang, kuya. Bigla na lang ho kaming... Parang, ano niyo po yun, pag pakiramdam ng mag-best friend pa, parang ganun, kuya. Nasabik lang ho ako sa kasi yung vibe ho niya eh, same vibe lang din ho ng mga barkada ko sa lugar ho namin. And, siguro na-touch lang ho ako nun nung gumawa ho siya ng nitong something ho nung araw ho, nung birthday ko. Simula ho nun, ang laki na ho ng pagpapalagaw kay Piang kasi hindi ko po inaakala na maisip niya yun. Pinakanaramdaman ko lang ho talaga kay Piang, kuya. Dikit ho talagang kaibigan. As in, baga best friend, kuya, ganun, close friend. Saan pa nga kaya hahantong ang pakikitungo ni JM kina Jazz at Fiang sa mga susunod na araw? Abangan bukas ang mga tapatang yayanig sa grupo ng mga adult at teen housemates. Sino bang may manliligaw sa ating dalawa? Na nag-aantay sa labas, pero ikaw, 1, 2, 3, kinakapitan. Sila na nga yung lumalayo sa'yo, di ba? Hindi ko nga alam ba't kita tinatawag na ate. Hindi nga kita kaano-ano at hindi ka naman karespeto. Sa ginagawa mo, hindi nga dapat just ang pangalan mo. Alam mo, dapat pangalan mo, attention seeker. The guilt ko sa sarili ko, kuya, is yung nasaktan ko si Fiang. At sino kaya ang lalabas ng bahay ni Kuya? Muling tataas ang emosyon sa 7th eviction night ng Pinoy Big Brother Gen